Hello mga kaibigan, kumusta po kayo dyan sa inyong kinalalagyan? Sana po'y nasa mabuting kalagayan ng bawat isa. Ayan mga kaibigan, ang ating topic for today. Mayroon ka bang 10 centavos na pera noong 1944 at 1945? At yan po ang pag-uusapan natin ngayon sa video na ito, kung magkano ang bilihan sa international at sa atin sa local buy and sell sa Pilipinas. Ayan mga kaibigan, para malaman nyo ang tamang presyo, accurate na presyo na pagbibenta at pagbili ng bariyang katulad nito mga kaibigan. Ayan, meron pa akong 3 piraso na 10 centavos. Ito po ang gatong klase ng 10 centavos. Ito po ay sa panahon ng Commonwealth. Ito po yung coin na Commonwealth Series. Ayan po. Hindi po siya USPI. Commonwealth Series. Bali sa panahon ni Manuel L. Quezon. Kauna-unahang presidente ng Commonwealth si Manuel L. Quezon. At ito pong may year na 1944D. At mayroon ding 1945D. Bali, dalawa po ang ating 1945D. Ito mga kaibigan, 1945D din itong isa. Bali, ang ganitong klase ng barya mga kaibigan ay ginawa mula 1937 hanggang 1945 na dalawa lang company kung saan ito ay ginawa or minting company sa Denver at saka Manila Mint. Yun pong 1937 hanggang 1941, yan po ay ginawa sa Manila Mint dito sa Pilipinas. At yung 1944 at 1945 ay ginawa sa Denver Mint sa United States of America. Ayan po yung harap ng baryang ito, mga kaibigan. Yan po yung coat of arms of the Philippines noong panahon ng Commonwealth. Ayan po, may eagle siya. Ayan mga kaibigan. At nakalagay, United States of America, 1944D. Maswerte ka kung mayroon kang mga barya na katulad nito mga kaibigan. Dahil po ito ay hindi gold at ito po ay silver. Kung mapapansin nyo mga kaibigan, ito yung piso na BSP series. Bulinggit lang pala ito mga kaibigan. Yung ganitong klase ng barya. Kumbaga napakaliit. Pero ito mga kaibigan ay silver. 2 grams ang bigat nito. Ang silver content ay 2 grams kada isa. 1944D at 1945D. 2 grams po yan mga kaibigan. Kaya ito ay may value siyempre kasi silver yan mga kaibigan. Ayan po yung harap mga kaibigan ng barya. At rated. Rated yan mga kaibigan pare-pareho. Pati yung 1945D. Ayan. Ito naman mga kaibigan yung likod. Ito po yung likod. Akala nyo ito yung harap. Ayan. Mababasa nyo dyan yung 10 centavos at Pilipinas. F ang ginamit. At merong babaeng nakatayo, standing women. May hawak na hammer. At nakapatong sa pandayan. At mayong volcano sa likod na umuusok. Na ang mayong volcano yan ay trademark yan ng Bicol na matatagpuan sa Legazpi, Albay. Ayan yung mga kaibigan. So kung meron kang ganitong klase ng mga barya, malalaman mo ngayon kung magkano ito ngayon sa Pilipinas. Ang bintahan at bilihan. At ito po highly collectible. Kasi ang tagal nito, mga kaibigan. Nasa 78 years na mga kaibigan ang barya na ito. Ayan. Kaya ito ay magandang i-collect lalo pa pag mga UNC. Kung madago ka o manonood ka sa YouTube mga kaibigan, maraming vloggers nagblog tungkol sa baryang ito. May iba't iba silang explanation at kwento at presyo. So ayan. At gayon din, pag pumunta ka kay eBay, marami doon makikita mga kaibigan na nagbebenta ng more than $1, minsan $2.
minsan $5. Pabago-bago ang presyo kay eBay kasi yan po ay auction. At yung pinakamahal ko na nakita dito sa 1944D ay nagkakahalaga siya ng $47.99 mga kaibigan. Yung isang piraso, kung sa peso, 2,700 pesos ang halaga. Auction po yan site. Kaya medyo mahal talaga dyan. Pricey po yan dyan mga kaibigan. Yung presyo mga kaibigan, ayon kay Numista, kasi nga itong 1944D ay mayroong mintage na 31.5 million example. Ang dami mga kaibigan, million. Kaya ito, nagkakahalaga sa kanya ito ng yung bio condition sa kanya or yung uncirculated condition ng 1944D mga kaibigan ay 210 pesos. At yung good condition sa kay numista.com ay nagkakahalaga ng 76 pesos sa ngayon mga kaibigan. Nagbabago po yan. Ito naman mga kaibigan, itong dalawa, 1945D, itong 1945D, silver din po yan. Ang total na ginawa nito or mintage ay 143 million point 5. Ang dami din po mga kaibigan. At yung uncirculated, yung bagong-bago pa, ay nagkakahalaga ng 240 pesos. Yung good condition naman ay 50 pesos. Kung papansin nyo mga kaibigan, yung aking barya ay ito yung nasa good condition. Ayan. At ito naman, pagka ang barya mga kaibigan readable, nababasa pa, walang damage, yan po ay good condition. Pero sinasabi ko nga sa inyo, ito po ay silver. Dahil sa silver content niya, hindi siya basta-basta mawala ng value. Ayan, yan yung mga presyo kay numista.com mga kaibigan. At tiningnan natin sa mga coin collector group kung saan tayo kasali mga kaibigan. May nagbebenta nito isang piraso bio condition ay 75 pesos isa. Ayan mga kaibigan. Pero sa coin shop mga kaibigan, mabibili mo to ng 100 pesos isa. Pero sa normal na bilihan, sa tao-tao lang mga kaibigan, 20 to 50 pesos ang bentahan nito mga kaibigan. Ito nga pong tatlong ito, itong isa, na-detect siya ng metal detector. Ito, nalubog po siya halos 50 years sa tubig kaya nagkaganyan. Pero ang kagandahan sa silver, hindi basta-basta yan masisira ng tubig. Ayan, ganda kahit tubig dagat. So itong dalawa naman na ito, nakuha naman to sa beach ng kaibigan ko. Binili ko ng 20 pesos isa. Ayan ang presyo niya mga kaibigan. Sa sinabi ko, 20 to 50 pesos isa. Depende yan doon sa nagbibenta. Sa usapan nila o sa bibili. Ayan. Yung normal yung makataong bintahan. Kung ikaw naman ay napulot mo lang naman yan, wala ka naman puhunan dyan. Kaya 20 to 50 pesos. Yung ganitong kondisyon mga kaibigan. Kasi nalubog po yan sa dagat. Depende po sa inyo kung magkano yung benta ang ganitong klase ng barya. Sa mga ibang mga coin collector group, binebenta ito mga kaibigan ng 50 to 130 pesos ang isa. Basta good condition. Pero ang pinakamababa na nabentahan nito sa mga tao-tao lang mga kaibigan, mga napulot lang nila, ayan, 20 to 50 pesos. At kung ganito ng klase nga mga kaibigan, hindi na siya collectible, pangit na siya, kung mayroon kayo niya mga ganyan, mga may gas-gas, may yupi, may tabas, may butas, yan po ay mabibenta po yan sa silver content na lang sa mga bumibili ng alahas, pilak, ginto, sa mga alahero, binibili po nila yan. Kasi nga po itong barya na 1945 saka 1944 na 10 centavos ay silver po yan. Nag-content niya po ay 75% silver at 25% ay copper. So, nang tinanong ko yung binilihan ko nito, magkano ito binibili ng mga bumibili ng mga pilak, sabi niya, 40 pesos po isa niyan. Pero binigay niya sa akin ng 20 pesos kasi mamamasahe pa siya mga kaibigan. Kaya binigay niya sa akin ng 20 pesos isa. Pero kung sa mga alahero, bumibili ng pilak ginto,
40 pesos po isa nito sa kanila. Kaya pag tinanong mo sila, conforme sa pera kung magkano nila bibili. Pero yung ganitong klase ng 10 centavos, 40 pesos po isa sa kanila niyan. Kaya yan, bibili nila by silver content na mga kaibigan kasi hindi naman sila kolektor. At yan po, ang worst case scenario niyan, ang mangyayari dyan sa coins na ito, once nagbenta kayo sa kanya, sa mga alahero ng silver coins, yan po ay tutunawin nila. Ayan. Yan po ang pwedeng mangyari dyan. Sayang naman, kung may mga kakilala kayong coin collector para ma-preserve ang history, saka yung kanyang pagkabarya, ay ibenta nyo sa kanila. Pero yan po ang ating presyuhan regarding dito sa 10 centavos. At sa record nito mga kaibigan, yung 1944D mga kaibigan. Sa Heritage Auction, pinakamataas ng nabinta ito, MS67 Plus, nagkakalaga ng 114,000 plus. At yung 1944D na Denver Mint mga kaibigan, nabenta ito ng yung MS66 nito, yung graded coin na mga kaibigan, nagbenta ng 25,667. Yan yung pinakamataas na record sa Heritage Auction. Iba po ang presyo ng mga coin na graded na dumaan na sa authentication ng mga grading company or naka-slab na. Iba po ang presyo nun sa mga napulot lang, sa mga presyo sa mga coin collector group, at gayon din sa mga bumibili ng pilat at ginto. Ayan mga kaibigan, kaya kung meron kayong nito, maswerte ka, huwag mong itapon, huwag mong pamigay, ibenta mo para magkapira ka kung saan mo gustong ibenta. So ayan mga kaibigan, i-review natin yung presyo. Ang presyo po ng ganitong 1945 na 10 centavo, sa mag-aalahas mga kaibigan, isang piraso nito 40 pesos. Sa mga walk-in lang mga kaibigan na mga nakapulot lang nito mga kaibigan, ganitong klase 10 centavos, yan po ay nabibenta ng 20 to 50 pesos. Sa mga coin collector mga kaibigan, groups 8B, 50 to 130 pesos isa, depende sa kondisyon. Sa coin shop, 100 pesos. Sa eBay, mas mahal mga kaibigan. So ayan mga kaibigan ang presyo ng 10 centavos. Sana ay nagkaroon kayo ng konting idea kung magkano at kung paano mo ibebenta o bibili ng barya ayon sa presyo na nalaman mo ngayon. Maraming salamat sa iyong walang sawang pagtangkilik at pagtitiwala. At huwag pong kalimutan sumuporta. God bless you all. Bye-bye!